ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan may mga biyayang dumarating sa buhay natin na nakabalot sa luhat pagsubok. Hindi ito simpleng biyaya lamang na panandalian lang, kundi isa itong panghabang buhay na aral at kapayapaan para sa ating puso. Ikaw kabarangay, anong klaseng biyaya ang dumating sa buhay mo na nagtuturo sa iyo ng isang mahalagang leksyon? Dear Papa Dudut, isang bagay lang ang hiling ko sa buhay. Ang magkaroon ng anak. Lahat naman tayo ay nangangarap na makabuo ng isang pamilya balang araw, pero hindi pala ganon kadali ang bumuo nito. Lalo na kung hindi nakaayon sa iyo ang mundo. Papa Dudut, ako po si Rosabel, 39 years old mula sa San Andres, Manila. Malit lang ang pamilya namin, may dalawa akong nakatatandang kapatid, amang jeepney driver at ina na nagtatrabaho bilang hospital cleaner. Noong nakapagtapos ako ng pag-aaral, nagtrabaho ako sa BPO ng ilang taon bago ako naging sales agent. Kumpara sa ibang tao ay boring na maituturing ang naging love life ko. Dalawang lalaki lang ang naging boyfriend ko sa buong buhay ko. Ang una ay noong nasa kolehiyo pa lamang ako. Parang college romance lang ito na naging katuwang ko sa pag-aaral. Pero noong nakapagtapos ay nagkanya-kanya na kami ng buhay dahil magkaiba pala kami ng direksyong gustong tahakin. Papa Dudut, matagal bago ako nakahanap muli ng bagong pag-ibig at yon ay noong na-meet ko si Albert. Nakilala ko siya sa unang kumpanya na pinasukan ko kung saan nagtrabaho ako bilang customer service representative. Chat support agent naman noon si Albert. Slow burn ang naging love story naming dalawa, Papa Dudut. Nagsimula kami bilang co-workers na naging magkaibigan at sa paglipas ng panahon ay unti-unting tumibok ang puso namin para sa isa't isa. Simpleng tao lang po si Albert, straightforward siya at minsan ay may pagka-control freak. Pero sa kabila ng mga ugali niyang yon, may tinatago siyang sweetness na noon ay ako lang ang nakakakita, Papa Dudut. Hala, sige, fast food na naman. Anong na naman? Ngayon lang to ha. Hindi kaya. Suka konti. Upo ako sa tabi mo. Sige lang. Kahapon, pagkalaki-laking burrito yung kinain mo. Fast food din yun eh. At least healthy yung mga choices ko. Anong healthy dyan? Puro pinrito. Walang healthy na pagkain sa mga fast food. Kaya ka tumataba lalo eh. Tingnan mo pisngi mo oh. Para ng siopaw. Grabe ha. Alam mo ba yung 5-second rule? Ha? 5-second rule? Ano naman yun? Saka ka lang magkokomento sa itsura ng isang tao kung kaya niya yung ayusin o baguhin within 5 seconds. Kung hindi, wag ka na lang mag-comment. Ano raw? Hindi ko gets. For example, may tinga ka sa ngipin. Pwede ko yung sabihin ng harap-harapan kasi pwede mong alisin yung tinga within 5 seconds. Pero kapag sinabi kong pangu yung ilong mo at hindi mo naman maaayusin in 5 seconds, shut up na lang. Ah, okay. Pero totoo naman eh. Papunta na sa siopaw yung pisngi mo. Ikaw talaga? Ano bang baon mo dyan? Patingin nga kung healthy. Kung makapagsalita to. Oh, eto. Inihaw na isda with KBS. Anong KBS? KBS, kamatis, bagoong isda at sibuyas. Ah, yan pala yung naaamoy ko kanina pa. So sa'yo pala yung bagoong sa may locker area? Oo, akin nga yun.
Hindi ako nakakakain ng maayos kapag walang kamatis at bagoong isda eh. Talaga ba? Pero siguraduhin mo lang na mag-toothbrush ka pagkatapos mong kumain yan kasi ang pangit ng amoy niyang bagoong. Masarap to, try mo. Ayoko, okay na ako dito sa pagkain ko. Ang arte mo naman. Kaya pangit taste buds mo eh. Kasi hindi nakakatikim ng mga totoong pagkain. Kanya-kanyang preference lang yan. Enjoy na lang sa kamatis at isda mo. Nako, pag ikaw dumayo sa probinsya namin, sure ako magbabago yung preference mong yan. Saan ba probinsya mo? Sa Ilocos. Norte o sur? Sa norte. Doon kami sa pinakadulo ng Pilipinas. Ang layo naman pala ng pinanggalingan mo. Paano ka naman napunta rito sa Maynila? Katulad din ng iba, para makahanap ng opportunity. Dito yung mataas yung sahod eh. Kung sa bagay. Ikaw ba breadwinner sa pamilya nyo? Sa ngayon parang ako na. Ako lang naman yung may maayos na trabaho sa aming magkakapatid eh. Ilan ba kayo? 6. Grabe, dami ah. Sipag naman ng mga magulang mo. Pangilan ka naman? Pangalawa ako. Yung panganay namin may asawa na. Yung sumunod sa akin, store clerk. Yung pangapat, tindera ng street food. Yung panglima, tambay. Tapos yung bunso nag-aaral pa. Ganda naman pala ng family dynamics nyo eh. Yung mga magulang mo? Nanay ko, retired teacher. Walang maayos na retirement plan sa dami ng utang. Yung tatay ko naman, sabihin na lang natin na hanggang sa alaala na lang namin siya nabubuhay. Bakit? Maaga ba siya namatay? Hindi, maaga siya nagloko. Iniwan niya kami nung nagsawa na siya sa nanay ko. Ang lala. Matapos maka-anim, naghanap pa talaga ng iba? Kaya ako, kapag nagkaroon ako ng anak, sisiguraduhin ko talaga na lalaki silang may tatay. Patutunayan ko sa kanila na marami pang matitinong tatay sa mundo. Hindi katulad ng tatay ko. Laki ng galit mo sa tatay mo ah. Kahit sino naman, magagalit kapag siya mismo sumira sa sarili niyang pamilya. Kung hindi siya nagkaanak ng marami, hindi maghihirap si nanay na palakihin kami mag-isa. Hindi malulubog sa utang si nanay. Hindi kami maghihirap. Sa bagay, totoo rin naman. Eh ikaw ba? Ilan ba gusto mong anak kung sakali? Masaya na ako sa 2 o 3. Basta ang mahalaga, magkaanak ako. Parang kating-kati ka ng maging tatay ah. Sa totoo lang, yun ang next goal ko sa buhay. Yung magkaroon ng sariling pamilya. Hindi na rin naman tayo bumabata. 31 na ako eh. In fairness, at 31, talagang alam mo na yung mga goal mo sa buhay ah. Okay yan, good job ka dun. Ikaw ba? Ako kasi medyo foggy pa yung future ko eh. Di pa ako sure kung ano talaga gusto ko. Nako, mahirap yan. Para ka naglalakad sa dilim. Di mo alam kung saan ka papunta. Alam ko naman, pero hindi pa ganun kaklaro. Sabihin na lang natin na naglalakad ako sa dilim, pero may dala naman akong maliit na flashlight. Mapadudot maliit na lalaki lamang si Albert, 5'4" siya at mas matangkad ng 2 inches kesa sa akin. Pero sa kabila ng kakulangan niya sa height ay bumawi naman siya sa personality. Mabait siya at joker kaya mabilis niyang nabihag ang puso ko. Kapag naman nagseryoso siya ay lumalabas naman ang pagiging alpha niya. Mataas ang kumpiyansa niya sa sarili at may tiwala siya sa kakayahan niya. Assertive siya, charismatic at mahilig magpakita ng authority. Yun ang side niya na pinaka nagustuhan ko sa kanya, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi kapag magkasama kaming dalawa ay sobrang safe ko, kayang-kaya niya akong ipaglaban sa mga tao. Hindi ko na kailangang magpagod dahil laging si Albert ang nagmamando sa lahat. Gusto niya kasi na dapat ay laging nakaayon sa kanyang mga bagay basta tungkol sa kanya ang pinag-uusapan. Matapos ang halos 1 taon namin bilang magkatrabaho at magkaibigan ay agad-agad na inamin sa akin ni Albert na gusto niya akong ligawan. Nakita raw kasi niya na bagay ako bilang ina ng mga magiging anak niya. Marunong daw kasi akong makinig, sumunod at medyo may pagka people pleaser din. Tinanong ako ni Albert kung may pag-asa ba raw siya. Kapag niligawan niya ako para kung wala ay hindi na raw siya magsayang pa ng oras. May nararamdaman ako para sa kanya noon kaya nung nalaman niya ito ay niligawan niya ako kaagad, Papa Dudut. Para po kaming
love team noon sa trabaho, pero kahit na ganoon ay tinago namin ang relasyon namin dahil ipinagbabawal nila noon sa kumpanya ang magkaroon ng office romance dahil baka makaapekto raw ito sa trabaho namin. Hindi ko rin naman masyadong pinahirapan si Albert sa panliligaw niya. Alam ko rin naman kasi sa sarili ko na mahal ko na siya ng mga panahon na yon. Kaya sinagot ko rin siya kaagad pagkatapos maging kami ay naging matatag ang relasyon namin kahit na lumipat na ako ng trabaho sa susunod na taon. Pagsabit ng 3rd anniversary namin ay nagpunta kaming dalawa sa Boracay para doon mag-celebrate ng pagmamahala namin, Papa Dudut. Rosabel, balik na muna kaya tayo sa hotel. Ang init dito eh. Talagang mainit dito. Nasa tabing dagat kaya tayo. Ano bang inaasa mo dito sa Boracay? Ginawin ka sa lamig? Kung bakit kasi kailan tanghaling tapat tsaka ka nag-ayang maglakad-lakad. Puro cellphone lang naman kasi ginagawa natin kapag nasa hotel tayo. Sayang yung pinunta natin dito kung sa hotel lang tayo magsistay. Ano to? Nag-Boracay para lang mag-hotel? Dapat enjoy natin yung buong araw. Sayang yung gastos. Ay, mas lalo tayong iitim nito eh. Maitim ka naman talaga. Ayun na nga, maitim na nga yung tao, ibababad mo pa sa arawan. E di mas lalo akong mangingitim? Naglagay ka ba ng sunblock? Oo, buong katawan ko nilagyan ko. Yun naman pala eh. Wala ka ng problema, di ka na masasunburn yan kasi naka-sunblock ka naman. Yang balat mo, wala na yung iitim pa, kaya don't worry. Lo, ano nangyari ngayon sa 5-second rule na sinasabi mo? Ay, sorry naman. Ito namang lab-lab ko, tampo agad. Halika na, hanap tayo ng buko juice para lumamig yung ulo mo. O sige, para mabawas-bawasan naman tong init na nararamdaman ko. Ang dami palang tao rito, no? Karamihan, mga foreigner. Overcrowded na nga eh. Kaya rin masyadong mahal yung mga tinda rito. Tourist hotspot eh. Maganda nga eh. Maraming nakabikini. Hoy! Joke lang. Bibiro lang yung tao eh. Porket di ako makasuot ng bikini, ganyan ka na? Ano ka ba? Kahit pilahan pa ako ng lahat ng mga nakabikini dito, ikaw pa rin ang pinaka-sexy sa paningin ko. Asus? Sabihin mo wala ka lang choice. Tatagal ba tayo ng 3 taon kung ginawa lang kitang choice? Hindi ko na kailangan ng choices. Kasi ikaw at ikaw talaga yung pipiliin ko. Pero nagtampo ka nung di ko naalala yung birthday mo last year. Aba malamang. Sino naman hindi maiinis nun? Binati na ako ng lahat ng mga kakilala ko tapos sarili kong girlfriend. Hindi pala naaalala birthday ko. Sa'yo ko kaya gawin yun? Sorry na, sobrang busy talaga ako sa trabaho nung mga time na yun eh. Tsaka nawala sa isip ko yung araw. Bumawi naman ako this year ah. Sinurprise kita sa bahay nyo, di ba? Okay, forgiven but never forgotten. Ay kabog! May paganyan ka pa ah. Eto, nung niregaluhan mo ako ng customized na singsing tapos wrong spelling yung pangalan ko. Mas malala yun. Hindi ko kasalanan yun. Kasalanan yun nung taong nag-engrave ng pangalan mo. Anga-anga eh. Nung pinaglakad mo ako pa uwi kasi bad trip ka na hindi kita pinayaga makipag-inuman sa birthday party ng katrabaho mo. Uy, hindi kita pinaglakad nun no? Anong hindi? Pinalabas mo ako ng kotse. Ikaw yung lumabas sa kotse. May pa-stop the car ka pa nga nalalaman eh. O tapos, di mo man lang ako pinigilan. Ako yung nagtampo eh. Bakit ako yung manunuyo? Ay grabe siya. Pero at least hindi ako tumuloy sa birthday party kahit gustong gusto ko. Pasalamat ka nakauwi ako ng maayos. Kung di, baka wala na ako dito ngayon. OA naman. 1 kilometro lang naman yung layo ng bahay nyo kung saan ka bumaba eh. Kahit na, ang hirap kaya maglakad ng galit. Ba't ba natin binabalikan yung mga bagay na yan? Past is past. Dapat kalimutan na natin yung mga yan. Yan yung mga memories natin na bumuo sa relasyon natin. Dapat lang alalahanin natin yung mga yun. Kaya nga may anniversary celebration tayo eh, para balikan yung magaganda at maling nagawa natin the past years. For improvement, kumbaga. Ano yan? Yearly report? Diba? Para kakaiba.
Nabasa ko na para magtagal ang isang relasyon, dapat laging may ginagawa tayong pakulo para iwas boredom. Baka next year may pa-PowerPoint ka na rin dyan ha? Ay, ewan ko sa'yo. Basta masaya lang ako na despite sa mga awayan, tampuhan at sagutan natin itong mga nagdaang taon, nananatiling matatag pa rin tong relasyon natin. Ganun naman talaga kapag totoong nagmamahalan eh. Ano man ang mangyari, nagkakapatawaran pa rin sa huli. Kasi nga, mahal niyo yung isa't isa. Tama yan. Kaya kung ayaw mo magtampo na naman ako sa'yo, samahan mo ako mamasyal dito. Hindi yung nakapirmi tayo sa hotel. Oo na. Pero bago yan, hanap muna tayo ng maiinom. Iced coffee na lang kaya. Di ko trip magbuko juice eh. Sus, nakakita ka lang ng coffee shop na malapit eh. Ang sabihin mo, ayaw mo lang maglakad. Gusto ko magpa-aircon saglit. Ang init kaya. Halika na nga, 30 minutes lang ha. Totoo naman na marami kaming pinagdaan ng problema ni Albert at hindi kami perfect couple. Magkaiba kasi ang personality naming dalawa kaya minsan ay nagkakaroon kami ng conflict. Pero dahil naman sa pagiging open-minded namin ay naaayos pa rin ang mga gulo namin kahit papaano. Pero ang hindi ko alam, malit na bagay lang pala ang mga problemang pinagdaanan namin nitong mga nagdaang taon kumpara sa paparating pang problema na kahaharapin namin sa mga susunod na taon. 2 taon pa ang lumipas bago nag-propose sa akin si Albert, sales agent na ako noon, samantalang nananatili naman si Albert sa BPO pero sa ibang company na siya nagtatrabaho noon. Naisip ko na sapat na ang mahigit 5 taong pagsasama namin bilang magkasintahan para i-upgrade ng relasyon namin sa next level. After all ay pareho na kaming nasa 30s noong mga panahong yon. Kung gusto naming bumuo ng pamilya na siyang hiling sa akin ni Albert ay dapat ay hindi na kami nagsasayang pa ng oras. Pagkatapos ng kasal namin ay nagkaroon kami ng 3-day honeymoon sa Palawan. Puno ng excitement ang mga unang taon ng pagsasama namin ni Albert. Sa isang bahay na kami noon nakatira. Magkahati na kami sa mga gastusin at parang iisang tao na lamang kami sa mga bawat desisyon na ginagawa namin sa buhay. Dahil pa nga namin noon, ang kakasimula lang sa relasyon dahil na-reset ang pagsasama namin at ang kasal namin ay nakabuo ng panibagong spark. Excited kami pareho para sa paparating na buhay namin bilang pamilya. Kaso nga lang ang inaasahan namin na mabubuong pamilya ay hindi agad dumating, Papa Dudut. Doon na po nagsimula ang problema sa aming dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. 2 taon, 3 taon, 4 na taon. Kahit na anong subok namin ni Albert ay hindi kami nabiyayaan ng anak. Ginawa na namin ang lahat at bawat subok namin ay lagi kaming biguan. Doon ko na napansin ang unang crack sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Nagsimula ang lahat sa mga simpleng bagay na laging kinakairita ng asawa ko. Palagi nitong ginagawang big deal kahit mga kaunting pagkakamali ko lamang. Katulad na lamang kapag nag-grocery ako at may nakalimutan akong bilhin na pinabibili niya o di kaya kapag umulan at nawala sa isipan ko ang mga sinampay. Lagi niyang ipinamumukha sa akin na sobrang incompetent ko raw bilang asawa. Mga simpleng bagay lang na hindi ko pa raw magawa ng maayos. Pero alam ko kung saan nanggagaling ang galit na yon ni Albert. Hindi siya galit dahil nakalimutan kong bilhin ang gusto niya o di kaya nabasa ang mga sinampay or nabasa ang mga sinampay namin. Galit siya dahil hindi ko nagagawa ang trabaho ko bilang asawa at yon ay ang bigyan siya ng anak. Masakit po para sa aking masaksihan kung paano unti-unting nagbago ang pakikitungo sa akin ng asawa ko dahil lang hindi ko siya mabigyan ng anak. Nawala na ang pagiging sweet nito at lagi nang nakatuon ang atensyon niya sa ibang bagay katulad ng panonood ng TV at pagtambay sa labas kasama ng mga kaibigan nito. Hindi na siya naglalaan ng oras para makasama ako at hindi katulad noon na ayaw man lang niyang malayo sa akin. Dahil hindi kami magkaanak at para bang ang pagmamahal niya sa akin ay nawawala na rin.
Para na nga lang kaming mag-boardmates noon na nakatira sa isang boarding house kung magturingan. Kapag nakaalala, saka na lang kami gumagawa ng mga tipikal na bagay na ginagawa ng mag-asawa, pero pagkatapos noon ay balik ulit kami sa dati na walang pansinan. Ginagawa ko naman ang best ko na magpakaasawa kay Albert, pero lahat ng efforts kong yon ay nababaliwala dahil hindi ako makapagbuntis. Noong hindi ko na kaya ang ginagawa sa akin ni Albert ay kinausap ko siya. Sa pag-asang baka maayos ko pa ang gusot sa pagsasama naming dalawa, Papa Dudut. Kanina pa kita hinihintay. Kamusta yung lakad mo? Ano, nakita kayo ng pinsan mo? Oo, nakita kami. Kumain ka na ba? Kain ka muna. Tapos na ako kumain. Kumain kami sa labas ng pinsan ko. Ganun ba? Inantay pa naman kita para sana sabay tayo maghapunan. Kumain ka na lang mag-isa. Mamaya na lang. Maligo ka na lang muna. Kakatapos ko lang maligo. Baka gusto mo itry uli natin ngayong gabi. Pagod ako ngayon, Rosabel. Ayaw mo bang itry uli natin ngayon? Baka naman this time pala rin na tayo. Kung mapalad tayo, dapat matagal na tayo may anak ngayon. Paulit-ulit na lang eh. Nakakapagod ng umasa. Ikaw na lang mag-try ulit mag-isa kung gusto mo. Akala ko ba habang may buhay may pag-asa? Nasaan na yung pag-asa mo? Ngayon ka pa ba susuko? Sabi nga pagod ako eh. Sayang lang oras. Paano ka naman nakakasiguro na mabubuntis ka kapag ngayon tayo gumalaw? Ha? Manghuhula ka? Hindi naman natin malalaman kung hindi natin susubukan eh. Ilang beses na nga nating sinubukan, di ba? Wala! Wala talaga! Ang dami mong nalalaman eh. Susubok, tapos ano? Mag-aantay tayo rito na parang tanga. Tapos sa huli, wala rin pala tayong mapapala. Wala ka talagang mapapala kung wala kang pasensya. Hindi naman agad-agad ibibigay sa'yo yung gusto mo eh. Anong pasensya? Hindi pa ba sapat yung 4 na taong paghihintay natin? 4 na taon na tayong sumusubok, Rosabel. Hindi pa ba senyalis yun na hindi talaga tayo magkakaanak? Huwag ka namang ganyan. May rason kung bakit hindi pa tayo binibigyan ng anak ngayon. Pero sure ako, darating din yung araw na yun. Kailan? Kapag matanda na tayo? Kapag uugod-ugod na tayo? Kung bakit kasi hindi ka mabuntis-buntis eh. Ba't parang kasalanan ko? Sino pa ba sisisihin ko? Alangan naman ako. Eh hindi naman ako yung magbubuntis. Sure ka ba na ako talaga yung may problema? Baka naman ikaw. Ano sabi mo? Anong gusto mo palabasin? Na ako yung may problema? Posible naman yun ah. Bakit ako agad yung may kasalanan? Hoy, ang kapal naman ng mukha mo na paratangan ako ng ganyan. Ako? Ako yung may problema? Magpa-check up tayo kung gusto mo para magkaalaman na kung sino talaga may pagkukulang sa atin. Huwag mo akong hinahamon. Hindi maganda timpla ng ulo ko ngayon. Bakit? Natatakot ka? Kahit hindi ako magpa-check up, alam ko na walang mali sa akin. Ikaw ang dapat na magpa-check up. Hindi ba baog yung tita mo? Baka naman mo yung sakit niya. Pareho kayong abnormal. Huwag mo idadamay dito ang pamilya ko. Malas mo nun kapag sa'yo napasa yung sakit niya. Sabi huwag mong dinadamay dito yung pamilya ko eh. O bakit? Anong gagawin mo? Eh totoo naman di ba? Walang anak yung tita mo kasi baog siya. Baka may lahi talaga kayong baog. Asawa mo ko, Albert. Grabe naman kung bastusin mo ko. Para dun lang? Nabastos ka na agad? Alam mo kung ano mas nakakabastos? Yung hindi mo ako mabigyan ng anak. Trabaho mo yun bilang babae. Pero hindi mo man lang magawa. Sumusobra ka na talaga. Dahil lang doon di mo na ako magawang irespeto. Kung sana ganun kadaling magbuntis, matagal ko na yung ginawa. Pero hindi eh. Hindi pwedeng ako lang. Kailangan kita, Albert. Pero kung ganyan di lang ang turing mo sa akin, taga-buo lang na magiging anak mo, mas mabuti pa nga siguro na wag na lang tayong magkaanak. Yan, sige. Panindigan mo yung pagiging walang kwenta mo. Ako yung walang kwenta? Eh ikaw tong sumuko na. Pwede ba tama na? Sawa na ako sa mga kadramahan mo sa buhay. Pagod ako. Wala akong oras para sabayan ka sa pagngangawa mo dyan.
Ibang klase ka. Kung alam ko lang na ganito pala gagawin mo sa akin, sana… Sana ano? Sana hindi mo na lang ako pinakasalan? Eh di hiwalayan mo ako kung gusto mo. Ay, kung pagod ka na, magpahinga ka na. Mag-usap na lang tayo kapag pareho ng malamig yung ulo natin. Mabuti naman, nagkaroon ka na rin ng maayos na desisyon sa buhay. Pagod yung tao kung ano-ano pinagsasabi mo. Matulog ka na nga. Sa mga sumunod na buwan ay mas lalong lumayo ang loob sa akin ni Albert, Papa Dudut. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon at para bang napakalaking kasalanan sa parte ko na hindi kami makabuo. Araw-araw ay parang sinasaksak ang puso ko tuwing nakikita kong dahan-dahan nang nawawala ang pagmamahal sa akin ng asawa ko. Bawat may pagkakataon ay laging pinamumukha sa akin ni Albert kung gaano ako kawalang kwenta bilang isang asawa. Dahil hindi ko magawa ang trabaho ko bilang babae at yon ay ang magdala ng bata sa sinapupunan ko. Medyo unfair na sa akin, laging napupunta ang sisi sa problema naming mag-asawa. Pero dahil mahal ko si Albert ay iniintindi ko na lamang siya. Ramdam na rin kasi namin ang pagtakbo ng oras. Para itong kandila na bawat araw ay palapit na kami ng palapit sa edad kung saan ay mahihirapan na talaga kaming makabuo. Sa sobrang desperada ko noon ay mag-isa kong inilapit sa espesyalista ang problema ko. Nagpa-check up ako kung may problema nga ba sa akin at sa kabutihang palad ay healthy daw ang mga egg cells ko at wala ring problema sa matris ko. Nakahinga ako dahil sa totoo lang ay sinisisi ko na rin ang sarili ko noon kung bakit hindi kami makabuo-buo ni Albert. Pero ang totoo ay hindi pala ako ang problema. Bago ako umalis sa klinik ay nagsuggest sa akin ang doktor na tumingin sa akin na magpa-check up din daw ang mister ko dahil baka siya ang may problema. Pagka uwi ko galing sa klinik ay agad kong kinausap si Albert. Hindi na ako nagpadala sa galit niya dahil alam kong walang problema sa akin. Kinausap ko siya ng mabuti para mapilit ko siyang magpatingin na rin sa doktor. As usual ay nagalit siya noong inopen ko sa kanya ang tungkol sa topic na yon. Pero pinagsabihan ko siya na kung gusto talaga niyang masolusyonan ang problema namin ay kailangan namin itong hanapin. Kailangan naming harapin kung ano ba talaga ang problema dahil pagod na akong maparatangan na parang ako ang may kasalanan sa lahat ng mga nangyayari. Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Albert noong oras na yon at nahimasmasan siya sa katotohanan. Sa huli ay pumayag din si Albert na magpatingin sa doktor, Papa Dudut. Albert, kamusta yung lakad mo sa klinik? Anong sinabi ng doktor na tumingin sa'yo? Maupo muna tayo. Sige. May masamang balita ka bang natanggap? Di ba nung last week, nagpa-evaluate ako sa klinik? Nagkaroon sila ng semen testing. Oo. Gusto nga sana kitang samahan kaso sabi mo mas gusto mo mag-isa na lang. Nung nakaraan, dumating na yung resulta. Sinabi ng doktor na mababa raw yung sperm count ko. Sperm count? Anong ibig sabihin kapag ganun? Ang pagkakapaliwanag, kapag mababa raw yung sperm na lumalabas sa akin, hirap daw makarating yung sperm sa egg cell. Kaya nahihirapan tayong makabuo kasi ako yung dahilan, hindi ikaw. Totoo yung hinala mo. Totoo yung sinabi mo na ako nga yung may problema, hindi ikaw. Albert? Pasensya ka na kung sa'yo ko binaling yung sisi ha. Ikaw ang sinisisi ko kaya hindi tayo magkaroon ng anak. Nahihiya tuloy ako na ikaw yung pinagbintangan ko tapos ako pala yung abnormal. Hindi ka abnormal. Huwag mong isipin yan. Habang pauwi ako kanina, biglang bumalik sa isip ko yung mga araw na sinusungitan kita. Sobrang lala ng pagtrato ko sa'yo nun. Wala na ako mukhang may haharap pa sa'yo. Naiintindihan ko naman yun eh.
Frustrated ka kaya mo nagawa yung mga bagay na yun. Alam ko naman kung gaano mo ka gustong magkaroon ng anak eh. Naiintindihan kita. Mapapatawad mo pa ba ako sa mga nagawa ko? Never naman ako nagtanim ng galit sa iyo eh. Hindi ko dinibdib yung mga salitang binitiwan mo sa akin. Kasi alam ko naman na hindi yun galing sa puso mo. Yung init ng ulo mo yung nagsasalita nun, kaya naiintindihan ko. Oh, so ano raw yung rason kung bakit mababa yung sperm count mo? Nagpa-blood test ako kanina. 2 to 3 days pa raw lalabas yung resulta pero ang hinala ng doktor, baka raw may hormonal imbalance ako kaya mababa yung sperm count ko. Magagawan pa naman siguro ng paraan yung problema natin, di ba? May sinabi ba sila kung paano gagamutin yung kaso mo? Kung hormonal imbalance nga, madadala naman daw yun sa gamot. Basta depende sa kung ano yung kalalabasan ng blood test ko. Sana magamot para maayos na yung problema natin. Ang sabi sa akin, tatagal ng hanggang 6 months yung gamutan bago makakita ng improvement. Kung ikukumpara yun sa ilang taong paghihintay natin, maikli lang yung 6 months. Kung ito na yung magiging sagot sa problema natin, kayang-kaya naman siguro nating maghintay ng 6 na buwan, di ba? Kakayanin, pero sana naman sa pagkakataon na to, mapagbigyan na tayo. Ang hirap kasing maghintay para sa wala eh. Magtiwala ka lang. Ito na yon, nararamdaman ko na. Magtiwala lang tayo. Paano mo nagagawa yan? Ha? Ang alin? Bakit lagi kang punong-puno ng pag-asa kahit na sobrang dami na natin pinagdaanan? Saan ka humuhugot ng pag-asa? Kasi naniniwala ako na lahat ng mga nangyayari sa buhay natin may rason. Kailangan lang nating magtiwala sa plano ng Diyos. Trust the process, ika nga nila, 'di ba? Patience and faith lang ang kailangan natin. Sana maambunan din ako ng ganyang klaseng pananaw sa buhay. Ang gaan siguro sa pakiramdam na laging positibo yung tingin mo sa mundo. Ganito kasi yan. Dapat isipin mo na lang na laging bilog ang mundo, which is totoo naman. Pero kung i-relate mo siya sa buhay, parang mundo lang din yung buhay natin na paikot-ikot lang. Sasabihin ko sana na minsan nasa tuktok, minsan nasa ilalim, pero masyado ng cliche yun eh. Sabihin na lang natin na may times na madilim yung mundo natin, pero darating din yung time na liliwanag din ang lahat. Parang araw at gabi, paikot-ikot, paulit-ulit. Ngayon, nasa madilim na parte tayo ng buhay natin, pero sure akong yung dilim na dinaranas natin ngayon, mapapalitan din ng liwanag. Ang hirap. Paano kung di na tayo makalabas sa dilim na sinasabi mo? Paanong hindi? Nasa bukang liwayway na tayo oh. May sagot na sa mga problema natin. Kailangan na lang nating gawan to ng solusyon. Unti-unti na nating nakikita yung liwanag na hinihintay natin. Sana nga. Sana dumating na yung liwanag para sa ating dalawa. Noong nalaman namin ang totoong rason kung bakit hirap kaming magkaanak ay hindi ko pinaramdam sa asawa ko na siya ang may kasalanan noon. Never ko po siyang sinisisi at never kong pinamukha sa kanya ang pagkukulang niya. Hindi tulad ng ginagawa niya sa akin noon, sa halip ay nagsimula kami ulit. Ngayong alam na namin ang dahilan ng lahat ay sinubukan naming sindihan ulit ang malamig naming relasyon. Binalik namin sa dati ang pagmamahal namin sa isa't isa na unti-unting nabaon dahil sa problemang pinagdadaanan naming dalawa. Unti-unti ay bumalik ang pagiging sweet ni Albert, Papa Dudut. Napasobra nga ito sa puntong para na akong donya sa sarili kong pamamahay dahil araw-araw niya akong pinagsisilbihan. Nakakatuwang makita na bumalik na ang mga ngiti sa labi ng asawa ko. Yun ang klaseng buhay ang gusto kong makita at maranasan, yung lagi kaming masaya at puno ng pag-asa. Nagsimulang sumailalim sa treatment si Albert noong nalaman naming hormonal imbalance nga ang rason kung bakit hindi kami makabuo. Binago rin niya ang lifestyle niya at nagkaroon siya ng bagong diet para mapahaba or mapababa ang timbang niya. Nang mga panahong yun ay medyo lumalaki na rin kasi si Albert at isa yon sa rason kung bakit daw siya nagkakaroon ng hormonal imbalance. Matapos nga ang mahigit 1 taong treatment ay nakatanggap din kami sa wakas ng isang magandang balita, Papa Dudut. Ilang taon naming hinintay ang balitang may laman na ang tiyan ko.
Ang panalangin kong mabuntis ay binigay na sa amin ng Panginoon sa wakas. Sobrang saya namin ni Albert noon, pero kasama ang magandang balitang ito ay ang pagiging maselan ko sa pagbubuntis. Dahil na rin po sa edad kong ito, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil parang milagro na para sa amin ang pagdadalang tao ko ay daig pa namin ang nanalo sa loto ng mga panahong yon. Sa sobrang saya ni Albert ay nag-imbita pa siya ng mga kamag-anak at kaibigan sa bahay para pagsaluhan ang magandang balita na dumating sa buhay namin. Ang problema nga lang, Papa Dudut, ay masela ng pagbubuntis ko. Dahil dito ay naging extra careful kami ni Albert sa lahat ng bagay. Nag-resign po ako sa trabaho para mas matutukan ko ang kalusugan ko. Mula sa mga unhealthy food, mabibigat na gawaing bagay, pati na rin sa mga panonood ng nakaka-stress na teleserye ay iniwasan ko ang lahat ng yon. Ginawa ko ang best ko para maging komportable sa katawan ko. Hindi rin ako masyadong lumalabas noon dahil na rin sa kapraningan. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko sasayangin ang once in a lifetime na opportunity na dumating sa buhay namin. Hanggang sa isang araw, ang opportunity na dumating para sa amin ay literal na nadulas mula sa mga kamay namin, Papa Dudut. Tanghaling tapat noon at kakalis lang ni Albert papunta ng trabaho, umuwi siya during lunch break para dalhan ako ng pagkain. Pagkaalis niya ay nagpunta ako sa second floor ng bahay namin para sana maligo dahil sobrang init noong araw na yon. Pagkatapos kong maligo habang pababa ng hagdan ay nadulas ako sa hakbang ko at isang baitang ang nalampasan ko. Para akong bola na tumalbog-talbog sa hagdanan papunta sa may sahig. Nang mga oras na yon ay isang bagay lang ang nasa isipan ko at walang iba kundi ang baby na nasa tiyan ko. Nung nakita kong may dugo sa sahig ay doon ako nanlambot ang katawan ko. Tinawagan ko ang kapitbahay ko para magpatulong at sinamahan niya ako sa ospital. Sa buong biyahe ay wala akong ginawa kundi ang manalangin sa Diyos na sana maging okay ang baby namin ni Albert, Papa Dudut. Rosabel! Albert! Albert, kala ko hindi ka na darating. Kababasa ko lang sa message mo. Nasa trabaho ko kaya hindi ko nasagot yung tawag mo kanina. Ano bang nangyari? Natulas ako sa hagdan. Ano? Anong ginagawa mo sa hagdan? Kakatapos ko lang maligo. Tapos hindi ko alam. Hindi ko napansin yung isa pang baitang sa hagdan. Nahulog ako. Rosabel naman! Alam mong buntis ka. Mag-iingat na lang yung gagawin mo, hindi mo pa nagawa ng maayos? Bakit nandito ka sa ospital ngayon? Masama ba yung bagsak mo? Hindi maganda yung pagkakabagsak ko. Tinugo ako. Pero chinek na ako ng mga doktor. Wala naman daw masamang nangyari sa akin pero tinugo ako pagkabagsak ko. Bakit daw? Rosabel, hindi ko gusto kung saan papunta tong usapan na to ha. Wala naman akong injury na natamo sa pagbagsak ko, kaya… Wala akong pakialam kung may injury ka o wala. Ang tinatanong ko, bakit ka dinugo? May nangyari ba sa baby? In-ultrasound nila ako. Tapos… Tapos ano? Magsalita ka! Walang yan naman oh! Wala na raw heartbeat yung baby natin! Ano? Rosabel, anong ginawa mo? Ang bobo mo talaga! Huwag mo ako hawakan! Baka kung ano magawa ko sa'yo! Nag-iingat naman ako eh! Hindi ko alam kung paano… Ang tagal nating hinintay to! Alam ko! Hindi ko naman ginusto yung nangyari eh! Hindi ko sinasadya! Hindi sinasadya? Ano laki mong karne?
ka sa hagdan? Sa lahat naman ng pwedeng mangyari sa'yo, yun pa talagang ikamamatay ng anak natin yung ginawa mo? Hindi ko ginusto yung nangyari. Walang ina ang gugustuhin makunan, Albert. Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Ang tagal kong ipinanalangin na magkaroon tayo ng anak, Rosabel. Tapos ganito lang yung mangyayari. Ako rin. Gusto ko na rin magkaroon ng anak. Matagal ko nang dalangin yun. Kung alam mo lang kung gaano ko gusto mabigyan ka ng anak para lang mapanatiling maayos yung relasyon natin. Pero anong ginawa mo? Nasa kamay na natin yung bagay na hinihiling natin. Abot kamay na natin eh. Tapos sinayang mo lang. Naiintindihan mo ba kung gaano kalala yung ginawa mo? Oo na! Kasalanan ko na! Ako na yung pumatay sa anak natin! Ako na yung pabayang ina! Totoo naman eh! Wala sana tayo dito ngayon kung di dahil sa kapabayaan mo! Ano ba bang gusto mo gawin ko? Ano bang kailangan kong gawin para mawala yung galit mo? Sa tingin mo mawawala pa tong galit kong to? Akala mo mawawala to ng basta-basta lang? Hindi na to mawawala, Rosabel! Sinasabi mo bang kamumuhiya mo na ako habang buhay dahil sa nangyari? Mahirap patawarin yung ginawa mo. Pasensya ka na pero hindi to basta pagkakamali lang na madaling makalimutan. Ano ang mangyayari sa atin ngayon? Babalik na naman tayo sa dati? Hindi mo na uli ako kakausapin? Ipe-pressure muli ako na mabuntis? Hindi mo ko talaga makuha eh, no? Rosabel, marami na akong sinakripisyo. Marami na akong ginawa para lang mabigyan tayo ng anak. Yung mga sakripisyong yon, sinayang mo. Tapos tinatanong mo ako kung babalik tayo sa dati? Anong gusto mo? Suyuin kita? Kantahan kita, haranahin kita? Matapos mong patayin yung anak natin? Ikaw lang ba yung nagsakripisyo? Palibasa sa'yo, yung sarili mo lang yung lagi mo nakikita. Paano naman ako? Hindi mo alam yung mga pinagdadaanan ko dahil sa'yo? Hindi lang ikaw yung nawalan ng anak! Wala kang karapatang magalit sa akin ngayon ha. Dahil ikaw ang rason kung bakit nandito tayo ngayon sa sitwasyon na to. Wala sa akin ang sisi. Dahil alam kong ginawa ko lahat ng makakaya ko para lang magkaanak tayo. Asawa mo ko, Albert! Bakit naman ganyan ka makapagsalita sa akin? Asawa ba talaga kita? Asawa na hindi ako mabigyan ng anak? Asawa na hindi kayang alagaan yung pinakamahalagang bagay sa buhay natin ngayon? Kung hindi mo kayang tanggapin yung sorry ko, patayin mo na lang ako! Kung masasaktan lang din ako araw-araw dahil sa nangyari, mas mabuti pang patayin mo na lang ako! Hindi na ako madadala sa mga paiyak-iyak mo. Kasalanan mo yung nangyari. Kaya dapat lang napagsisihan mo yung mga ginawa mo. Maiwan na kita. Umuwi ka na lang kapag pinayagan ka na ng doktor mo. Albert, sandali! Albert! For the first time ay sobra kong dinamdam ang mga masasakit na salitang sinabi sa akin ng asawa ko. Noong mga oras na yon ay parang hindi na siya si Albert kung magsalita. Kita ko sa mga mata niya kung paano nawala ang respeto niya mula sa akin. Doon pa lang ay alam ko na kung saan patutungo ang relasyon naming dalawa. Parang tinadtad ng karne ang puso ko ng mga time na yon habang sunod-sunod na tinanggap ko ang mga masasakit na salitang lumabas mula sa bunganga ng asawa ko. Wala akong ibang ginawa noong araw na yon kundi ang umiyak ng umiyak hanggang sa namugto na ang mga mata ko. Yung tipong wala ng luhang lumalabas sa mga mata ko. At wala ng sound na maririnig mula sa mga paghikbi ko. Pero patuloy pa rin ang pag-iyak ko. Simula noon ay hindi na naging maganda ang pakikitungo sa akin ni Albert. Matapos ang isang buwang walang kibuan, hindi ko na po kinaya ang sakit na nararamdaman ko. Kaya umalis ako sa bahay at nagpunta ako sa probinsya. Isang linggo akong nanatili doon bago ko naisipang bumalik sa bahay para makausap si Albert kung may patutunguhan pa ba ang pagsasama namin. Pero bago pa man ako makaalis sa probinsya namin habang naghihintay ako ng masasakyan ng bus, sa tabi ng kalsada ay dalawang lalaki ang biglang lumapit sa akin at nakipagkwentuhan. Maya-maya ay pinalibutan nila akong dalawa. Walang anuman ay bigla akong sinikmuraan ng isang lalaki
Saka naman ako sinuntok sa mukha ng isa pa. Halos mawala na ako ng malay nung hinila nila ako papunta sa isang tagong bakanting lote. Doon ay 2 kalalakihan pa ang naghintay. Amoy na amoy ko ang alak sa hininga nila habang pinagsasamantalahan nila ako, Papa Dudut. Umiikot na ang paningin ko noon habang hawak-hawak nila ako sa kamay at paa. Hindi ako makasigaw dahil nakatakip ang kamay ng isang lalaki sa bunganga ko. Kahit na anong pagpupumiglas ko ay wala akong nagawa. Nagising na lamang akong mag-isang nakahiga sa lupa, walang saplot at puno ng bugbog sa katawan. Ilang linggo akong hindi makausap ng maayos ng mga tao simula ng gabing yon. Para bang nawala ako sa katinuan at hindi na gumagana ng maayos ang pag-iisip ko. Kahit na ilang buwan na ang lumilipas ay hindi pa rin ako tinitigilan na bulabugin ng pangyayaring yon na halos kumuha sa aking katinuan, Papa Dudut. Rosabel, lalabas ako ng bahay. May gusto ko bang ipabili? Wala. Baka gusto mong sumama sa akin mag-grocery. Ilang buwan ka na rin hindi lumalabas ng bahay. Antay na lang kita rito. Natatakot ka pa rin ba dahil sa nangyari? Wala ka nang dapat ikatakot. Nahuli na yung mga gumawa nun sa'yo, di ba? Sa tulong ng CCTV, nalaman nila yung mukha ng 2 lalaking dumakip sa'yo. Kaya natuntun din yung iba pa nilang kasama. Magkakasama na sila sa kulungan ngayon. Makulong man sila o hindi, hindi na magbabago pa yung nangyari. Habang buhay ko nang papasanin to hanggang sa mamatay ako. Alam kong mahirap yung pinagdadaanan mo. Pero kailangan na nating mag-move on. Patuloy pa rin namang umiikot yung mundo sa kabila na nangyari. Hindi pwedeng ganito ka na lang palagi. Huwag mong pagsarahan yung mga taong concern sa'yo. Ako yung kinukulit ng pamilya mo Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Inabuso ako ng 4 na lalaki. Tapos sasabihan mo ako mag-move on na lang? Hindi naman sa ganun. Ang ibig kong sabihin… Buntis ako. May laman yung tiyan ko ngayon. Ano? Buntis ako at hindi ikaw ang ama nitong dinadala ko. Anong ibig mong sabihin? Nabuntis ka ng isa sa mga lalaking yon? Sino pa ba makakabuntis sa akin kundi sila lang naman, di ba? Hindi nga tayo nag-uusap bago yun nangyari Kung hindi pa ako pinagsamantalahan, di ka magkaka-concern sa akin. Sigurado ka ba? Sigurado ka na buntis ka talaga? Pati ba naman dito hindi mo ako papaniwalaan? Hindi, gusto ko lang makasiguro. Anong kasiguraduhan pa ba yung gusto mo? Gumamit ako ng pregnancy test para malaman kung buntis ako. Positive yung lumabas, 2 beses. Anong plano mo ngayon? Anong gagawin mo sa bata? Hindi na kailangan pag-isipan yan. Ipapalaglag ko to hanggat maaga pa. Bakit mo naman gagawin yun? Walang kasalanan yung bata. Huwag mo siyang idamay. Wala rin akong kasalanan, Albert. Bakit kailangan ko maranasan to, ha? Sabihin mo, bakit? Kumalma ka nga muna, Rosabel. Oo, masakit yung nangyari sa'yo. Hindi mo deserve yun. Pero nakamit mo na yung hustisya. Nakulong na yung mga sumalbahay sa'yo, di ba? Ngayon, tingnan na lang natin sa mas positibong pananaw yung nangyari. Buntis ka. Hindi ba good news yun? Anong pinagsasasabi mo? Anong good news dito sa pinagbubuntis ko? Ito na yung chance natin para magkaroon ng anak. Hindi tayo pinalad nung una. Pero sa pagkakataong to, may chance na ulit tayo maging mga magulang. Hindi mo ba naisip yun? Seryoso ka ba sa mga pinagsasasabi mo ngayon? Please, sabihin mo nagbibiro ka lang. Seryoso ko, Rosabel. Chance na natin to. Kahit hindi ako ang ama niyan, tatanggapin ko yung bata sa tiyan mo na parang akin. Nakakadiri ka! Wala kang pinagkaiba sa mga lalaking bumastos sa pagkatao ko. Paano mo nasasabi yung mga bagay na yan ang nakangiti? Yung asawa mo, pinagsamantalahan, nabuntis ng kung sino man sa isa sa kanila tapos ang nasa isip mo ngayon, magiging tatay ka na sa wakas? Anong klase ka, Albert?
Hirap na akong bumangon dito. Hindi ko na alam kung paano ko ipagpapatuloy itong buhay ko. Tapos ngayon makikita kitang excited dahil nabuntis ako ng rapist ko? Huwag mo naman sana ako ma-misinterpret. Siyempre, concerned din naman ako sa kapakanan mo. Masakit din para sa akin yung nangyari sa'yo, pero kahit ano pang gawin natin, wala na tayong magagawa pa. Nangyari na eh. Pero may magagawa pa tayo sa mangyayari pa lang. Lumabas ka na! Tapos na tayo sa usapang to! Rosabel naman. Umalis ka sa harapan ko! Please Rosabel, pag-isipan mo to ng maigi. Huwag mong pairalin yung galit mo. Bata yan. Kahit papano, biyaya pa rin yan ng may kapal. Labas! Lumayas ka sa harapan ko! Uy, kasalanan na magpalaglag. Tandaan mo yan. Umalis ka na sabi ko, di sisipain ko yung mukha mo! Sige, alis na. Iiwan na kita mag-isa. Pero sana makapag-isip ka ng maayos. Papa Dudut, hindi ko pinalaglag ang bata sa sinapupunan ko. Kahit papaano ay may takot din naman ako sa Diyos at alam kong kasalanan ang kumitil ng buhay ng isang batang walang muwang. Ipinanganak ko ito pero hindi ko siya itinuring na anak dahil hindi ko po yun ginusto. Ang ginawa ko ay pinaampon ko ang bata sa mga taong alam kong maalagaan siya ng maayos. Dahil kung ako ang tatanungin ninyo ay hindi ko kayang magpakaina sa batang niluwal ko dahil pinapaalala lamang niya sa akin ang masamang pangyayaring sumira sa pagkatao ko. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang trauma ng mga nangyari sa akin. Para po itong balat na nakapaskil sa utak ko at kahit na anong gawin ko ay hindi ko na ito makakalimutan pa, Papa Dudut. Simula noong nangyari yon ay nagkaroon ako ng takot sa mga lalaking hindi ko kilala. Tuwing nakakakita ako ng mga taong nagiinuman ay bumibilis ang tibok ng puso ko. Nakakalungkot dahil kung sino pa yung taong nangakong aalagaan ako anuman ang mangyari ay wala na siya sa tabi ko dahil mas pinili nito na ang makasarili niyang interes kesa sa akin. Ni hindi man lang siya gumawa ng paraan para balikan ko siya, Papa Dudut. Hinayaan lang niyang umalis ako at lumayo sa piling niya. Pero kahit na ganoon ay wala akong pinagsisisihan sa mga ginawa kong desisyon. Hanggang ngayon ay pinaninindigan ko ang ginawa kong pakikipaghiwalay kay Albert. Dahil kung anak lang talaga ang habol niya sa akin, siguro hindi talaga kami para sa isa't isa. Sa ngayon ay nananatili akong mag-isa sa buhay at may takot pa ring nagkukubli sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ko ibabalik ang dating ako pero sinusubukan ko pa rin po itong hanapin kahit na alam kong never na akong makababalik pa sa dati. Hiling ko po na sana'y balang araw ay maibalik ko rin ang tiwala ko sa mga tao pero sa ngayon, Papa Dudut, ay patuloy pa rin po ako sa pagbuo ng sarili ko. Dito na po nagtatapos ang istorya ko. Hanggang sa muli, Papa Dudut, ang iyong forever kapuso at kabarangay, Rosabel. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.